kakapasok lang, hala, nagulantang. Ang lahat kapatid umano ni BBM nagsalita ba? Sinampal ng katotohanan. Aba, ano ito? And syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat News Updates. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social Leo media Marcos. ang di umano'y balitang nagpasikat sa Mayaman Challenge at kinilalang pandemic hero na si Francis Leo Marcos o mas kilalang FLN nagsalita na. At tila binasag na ang katahimikan at harap-harapang ibininyag si Bongbong Marcos. Pero bago ang lahat mga ka-updates, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-updates, ang hirap po namang ipagtanggol Pangulo, ito ang matinding buwelta kay Bongbong Marcos sa kilalang pandemic hero noon at nagpakilalang kapatid umano ng Pangulo at nagpasikat sa Mayaman Challenge na si Francis Leo Marcos o mas kilalang FLM. So ang ibig sabihin, sinabi ni Francis Leo Marcos na mahirap ipagtanggol ang Pangulo sa nangyayari ngayon. Hindi kasi talagang ang hirap talaga. Kahit sa akin kung ako, kamag-anak ko yung Pangulo, 'di ba? Halimbawa lang, baka sabihin nyo naman, feeling. 'Di ba? Halimbawa, kamag-anak ako ng Pangulo. Siyempre, ikaw, kamag-anak mo, siyempre, ipagtatanggol mo yan. 'Di ba? Meron din namang hindi ipagtatanggol kung alam nilang mali ang ginagawa. Pero halimbawa, gusto ko siyang ipagtanggol, halimbawa, kamag-anak ako. Siyempre, sa nangyayari ngayon sa mga nagiging issue sa kanya, di ba parang pag nagsalita ako, parang walang makikinig sa akin pag pinagtatanggol ko siya. Parang pakiramdam ko, pati yung galit nila ng mga tao, malilipat sa akin. Hindi kasi, di ba, kahit hindi naman siya yung, minsan, pagpalagay natin, hindi siya yung may gawa. O mga desisyon niya, hindi yun ang siya nagdidesisyon o ganito, ganyan, pinapangunahan siya. Halimbawa, may ganun lang. 'Di ba? Kung pinapayagan niyang pangunahan ng kanyang mga desisyon o may kumokontrol man o ano man, yung mga nagiging chismis na ganyan. Siyempre, lahat yun nagiging talbog sa kanya. Lahat sa kanya tumatama. Kahit iba ang may gawa, sa kanya talaga tatama yun. Sa kanya mag-feedback lahat yun. Lalo na kung hindi maganda ang nagiging resulta ng mga nangyayari. 'Di ba? Kaya nga minsan, kahit ikaw maging leader ka ng bansa, kailangan yung mga tao mo is matitino. Hindi pwedeng ikaw matino ka, leader ka, gusto mong patinuin ang bansa, gusto mong tumulong sa bansa, pero yung mga kasama mo naman, sablay. 'Di ba? Ang ibig ko sabihin sablay, yung may mga takam sa kapangyarihan, yung ganito, ganyan, tapos yung iba ganto. 'Di ba? Walang mangyayari kahit ganong kabuti ang gawin mong pamumuno sa bansa. 'Di ba? Kung meron ka namang mga kasama o mga tao na gumagawa ng hindi maganda, kahit anong gawin mong maganda sa bansa natin o magtrabaho ka na magtrabaho, hindi nila makikita yon kasi mas makikita yung ginagawa ng mga tao na hawak mo. Ganun yun. Ipagpalagay natin, nasa kanila yung problema. 'Di ba? Nasa kanila yung problema. Wala. Sa kanila yung problema, pero sa'yo din, nadadamay ka rin. Ganon ang nangyayari. Nagkakaroon, nadadamay-damay na. 'Di ba? Ang pagkakamali ng isa parang nagiging pagkakamali ng lahat sa mata ng tao. 'Di ba? Tila mukhang nagsisisi na umano ang pandemic hero dahil sa idinikit niya ang pangalang Marcos sa sarili niya ayon pa sa kanya.
ang hirap mong ipagtanggol Pangulo, nagmumukha po kayong kahihiya sa mata ng publiko dahil iba po yung kaganapan sa binibigkas ninyo, Mr. President. Dagdag pa niya, sa haba-habang panahon wala akong ginawa sa buhay ko kundi mag-humanitarian, bit-bit ang pangalang Marcos kaya doon nahirapan akong ipagtanggol ka. Hirap mo ipagtanggol. Ayos ko. If I will remember my life. Parang nai-stress na si FLM. Pwede naman hindi na lang gamitin ni FLM. Hindi ko nai-stress, diba? Pwede naman niya hindi niya nagamitin. Pero syempre, nagamit niya yon dahil doon siya nakilala talaga sa Francis Leo Marcos. Pero yung tunay na pangalan, yung sinasabi sa kanya, yung tunay na pangalan niya, Norman. Ganto. Basta yun na yun. Basta sa akin kasi, nakikita ko kasi itong taong to. No? Ako natutuwa ako dito talaga nung pandemic. Oo. Kasi talaga nakikita natin siya, tumutulong talaga siya, nagbibigay ng bigas, 'di ba? Nagpupunta siya sa gantong lugar, ganto, ganyan. Kahit marami siyang kasiraan na sinasabi tungkol sa kanya. Hanggang sa nakulong siya, ganto. Kasi ako tinitignan ko yung kabutihang nagagawa niya. Pero sinasabi nung iba, wala, plastic 'yan. 'Di ba? Kunwari-kunwaring tulong lang 'yan. Mas maganda na nga yung kunwaring tulong, malaki yung may ginagawa. 'Di ba? Kahit kunwarian lang yun. At least, yung taong bayan, ang ginagamit niya sa ganun. 'Di ba? Mas pumapabor sa taong bayan. 'Di ba? Doon niya inaaksaya yung oras niya. Hindi katulad ng iba. Saan inaaksaya ang oras? Duterte. Kibuloy. Ano pa ba? Etcetera, etcetera, etcetera. Pero ang problema ng bayan is hindi napapag-usapan. Ngayon, kung ibinibintang nila o pinaparatangan si FLM na plastic siya, ganon, tumutulong siya, pero wala, kalokohan lang yung mga ganon, is nakikita naman natin, may mga binibigay siyang ganon. At nakita naman natin sa mga binigyan niya, wala namang nagreklamo na, uy, binawi ni FLM yung bigas dito. Wala namang nagre-reklamo ng ganon. At least kung ginagamit niya man yung mga tao sa ganon, is nakikinabang yung mga tao. Diba? Nakikinabang sila. Lahat. Diba? Kaysa naman dun sa mga walang ginagawa. Kaysa naman dun sa mga iba na kung ano-ano ang ipinaglalaban sa buhay. Diba? Since 2007, inikot ko buong Pilipinas para mag-humanitarian, magbigay ng libreng salamin, libreng check-up, libreng wheelchair. Buong Pilipinas. Naaalala ko pa noon, 2013, bumaha sa Pasay. Kaming dalawa ng tiyaheng ko, tsaka yung mga anak niya, si Fortuna, Barba, at tsaka si Chito, si Dino, si Segundo, si RJ. Namigay kami ng bigas sa Pasay nung tinamaan ng munso ng Pasay. Ibig sabihin, So, 2013 talaga, tumutulong na to si FLM. Pero hindi pa talaga siya pumuputok ng mga panahong yon. Talagang nung pandemic talaga siya pumutok. 'Di ba? Likas sa kanya. 'Di ba? Ewan ko ba kung bakit ang dami nagagalit sa taong to. Ang sinasabi nila kasi dito is mayabang. 'Di ba? Mayabang, ganto, kwentong barbero, ganto, ganyan, ganon. Hindi, para sa akin, kung alam ko, nanonood ako ng mga vlogs ni FLM No, mapadaan tayo diyan Para sa akin, kung mayabang siya, may pagyayabang naman Ang masama, yung nagyayabang ka, pero wala ka namang ipagyayabang. May pera naman siya. 'Di ba? At least, may karapatan siyang magyabang. 'Di ba? Nagyayabang siya sa mga tinutulungan niya. 'Di ba? Pinagmamayabang niya yung tinutulungan niya. Ganon, 'di ba? At least nakakatulong kahit mayabang. Yung iba nga nakikita mo, hindi mayabang, di naman tumutulong. 'Di ba mga katunay? Doon na tayo. 'Di ba? At least kahit ganyan ang ugali niya, may ginagawa siya, nakakatulong siya sa ibang tao.
Ang habang panahon, wala akong ginawa sa buhay ko kundi mag-humanitarian bitbit ang pangalang Marcos. Ngayon, nahihirapan ako ipagtanggol ka. Tila binunyag naman ni Francis Leo Marcos ang mga tauhan ng Pangulo na baka daw umano ang mga nagre-report sa Pangulo ay baka hindi nagbibigay ng tunay na report. Dito ay hindi na rin napigilan ni Francis Leo Marcos na magsalita kaugnay sa mga nagaganap na pagkubkob at paglusob sa compound ng KOGC na tila gusto niyang ipaalam sa publiko na mayroon talagang mali sa mga nangyayari ngayon sa ginagawang iligal na pagkubkob at paglusob sa compound ng KOGC ayon pa sa kanya. Sabihin na natin na si Kibuloy ay frost puppet pero hindi po yon ang usapin Kagalang-galang na Pangulo, yung statement mo na walang baril, yung kapulisan abanong nakita ko ang mga video naka full battle, lahat hindi po yon biro Ayun, yun pa yung isang nasilip. 'Di ba? Is na interview nga. Syempre ang ating pangulo na yung mga wala naman silang dalang armas. 'Di ba? Wala silang dalang armas, wala silang ganito. Pero nakita naman talaga sa pictures, no, na meron silang daladalang armas. Mga high power pa nga. Mga mahahaba 'Di ba? Akala mo si Marwan yung hinuhuli, yung akala mo nabuhay si Marwan. 'Di ba? Parang yung ang susugurin nila doon is talagang terorista talaga, yung mga nakakatakot na tao, yung magiging banta sa buhay. Bisa ako, inisip ko na lang yun, napapanood ko yun, o nakikita ko yung litratong yun, siguro kaya sila naka full battle gear, tapos mahahaba yung mga dala nila. Kasi nga, di ba si Pastor, kaya niyang pahintuin ng ulan. Kaya niyang pahintuin ng bagyo, palindol, kaya niyang pahintuin. Baka natatakot sila. Baka mamaya, nandito tayo. Baka magaya tayo kay Moses. Tumakbo si Pastor sa dagat, hatiin. Tapos pag hinabol natin, bigla niya isarado yung dagat. Baka ganun yung naiisip ko, yung naiisip ni Torre. Diba, mamaya magpaulan si Kibuloy ng apoy dito. Hindi, diba? Kasi naman naka-full battle gear ka. Kasi sabihin pa nga ng iba natural police yan Diyos ko naman, yung pupuntahan mo naman, religious group, Mariosep naman. Diba? Hindi naman mga armado yan. May nakita ba kayong machine gun dyan? May mga tangke dyan, yung kay OJC, meron sila. Nakasakay ba sila sa mga ditangke? Diba? Meron bang artillery dyan? Alam mo, armory ba yan? Diba? Si Kibuloy? Wala naman. Diba? Naging sobra. 'Di ba? Pwede ka naman yung maayos lang Lang na lang may dalang basuka, hindi naman mapigilan na pagtawanan ni Francis Leo Marcos ang ginawang pahayag ng Pangulo sa kanyang interview sa media na iba sa mga aktwal na mga nangyayari sa KOGC. Parang ang hirap ipagtanggol, no? Parang nahihirapan lang ako. Bro, mo yun? Huwag mo nang isipin, FLM, may stress ka lang. Mas magandang gawin ni FLM na lang tumulong. Pero nakakatuwa to si FLM talaga. Ako, kahit maraming nagagalit sa kanya, di ba? Meron pa nga nagsasabi sa kanya, scammer, ganito. Nako. Sa akin kasi, okay. Okay naman siya. Is nakakatulong naman kahit papaano. Di ba? Pero maraming nag-react doon sa, yung kay Diwata. Yung magtatayo si FLM ng ng parisan. Okay ka, pares ko. Ayun. Biglang hindi tinuloy ni FLM. Kasi Diwata, wala na, lagapak na daw. Ay, nako. Pero ako, wag na natin tignan yung pares-pares na yan. Ako hindi sa akin pwede at high blood din ako dyan. Ayun. Diyos ko. Baka naman yung mga nagre-report sa'yo, Mr. President, hindi ka binibigyan ng tunay na report. Ayun! Oo. Kagalang-galang na Pangulo. Yung pumasok sa kay OJC, actually, hindi ho usapin dito yung false prophet. Sabihin na natin na si Kibuloy ay false prophet. Hindi ho yun ang usapin Ang pinag-uusapan dito
kagalang-galang na Pangulo is yung statement mo na walang baril yung kapulisan. Aba nung nakita ko yung mga video, naka-full battle gear ho kulang na lang may dalang basuka. Yun talaga, di ba? Parang ano ang nangyayari, hindi nagiging hands-on, di ba? Parang hindi nagiging hands-on. Siyempre, si PBBM, pero kailangan maging hands-on siya eh. Mismong siya mismo ang makakasucess sa mga nangyayari. Siyempre, kahit presidente ka, mas maganda yung nakikita mo. Hindi yung parang babase lang dun sa nire-report sa kanya. Kasi malay ba natin dun sa nagre-report? Para hindi sila mapagalitan o sabihin nila ganito, ganyan. Gaya dun sa ano, di ba, sa SONA. Oh, sinabi ni PBBM, napagawa na natin 5,000 blah 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 na flood control project. Ay 5,000 ba? Basta yun na yun. Pero ilang araw lang pagkatapos sa bumagyo, bumaha. 'Di ba? Binisto siya ni sino ba yun yung bagyo na yun? Karina. 'Di ba? Malay natin, isinabi kay PBBM, eto, gawa na yung flood control project natin. Ganto okay na. 5,000 ganto nagawa. So pwede niyo nang i-announce ganyan. Nakinig. Sige, pwede na ba ito? Opo, gawa na. Ayun, mahirap. Tapos sa KOJC, sinabi siguro, wala kaming dala. Ang dala lang namin yung panangga, tapos pamalo. Siyempre sabihin nila, wala naman dito yung presidente. Siyempre ngayon, uso na cellphone, nakukuha na kayo ng litrato. Nabibisto na kayo. 'Di ba? Kaya nga mahirap kapag hindi ikaw yung nagha-hands-on. Para sa business yan Ikaw ba, may business ka, mas gusto mo pa na ipagkatiwala sa ibang tao yung business mo? 'Di ba? Naiasa na lang sa kanya, hindi mo nabibisitahin, kahit ikaw ang may-ari. Di ba parang hindi mo napapakailaman basta bigay lang sila sa'yo ng bigay ng kita ng ng business mo? Di ba hindi? Mali yun. Pwede ka nilang lokohin. Pwede nilang sabihin, mataas ang sales natin kahit bumabagsak na. Ganun pala, kinukupit na nila. Di ba? Tapos sasabihin nila, ay, bagsak na tayo, lugi na yung negosyo natin, pero nalugi kasi kakakupit. Pero malakas naman yung business. Mas maganda yung nagiging hands-on. Kahit nga presidente, kailangan umiikot ka pa rin. Mismong ikaw. 'Di ba? Mismong ikaw ang nakakasaksi sa mga nangyayari. Bukod doon sa report nila na ibinibigay. 'Di ba? Kulang na lang may dalang basuka. Yung sinabi niyong walang dalang tear gas. Aba! Yung usok na napakakapal at talagang sumisirit. Yun ba ay ulap o pugs? Sabi ni Tess FLM, wag mo na angkin. May nagsabi pa nga sa KOJC daw galing yung tear gas. Oy, eto kung sino man ang mga katunay dito na KOJC member, ako po magtatanong sa inyo, may mga nagsasabi sa inyo daw nang galing yung tear gas, totoo ba yun? 'Di ba? Gusto ko lang po malaman. Kasi kayo yung pinagbibintangan ng ganun Di ba? Hindi doon sa side ng mga minsan mga chismis na alam nyo naman yung mga pro. Di ba yung mga pro na nadidinig ko sa mga sa mga usap-usapan dyan sa gilid-gilid. Hindi, sa kay OJC nang galing, may naririnig ako nagkukwento. Doon sa kay OJC nang galing, sa mga tao ni Kibuli galing. Hindi na ako nagsasalita. Sige, tignan natin. Kaya magtatanong ako, di ba? Yung apelyido na yan kasi dahil di lang yan. Oo, parang nahihirapan akong ipagtanggol ka Kasunod nito ay tila sinagot naman ni Francis Leo Marcos ang panawagan ng marami sa kanyang mga taga-suporta na hindi na lang daw umano ito tatakbo bilang senador dahil tila sobrang nahihiya na umano ito dahil sa sobrang pangit na umano ang tingin ng mga tao ngayon sa pangalang Marcos. Tila baga gustong ipahiwatig ni FLM na isa din siya sa nabudol. Alam nyo ako, isa yan sa kinatutuwa ko kay FLM. 'Di ba? Ilang beses siyang tumakbo sa pagiging senador. Ilang beses siyang natalo. Pero wala. Tumutulong pa rin siya sa mga tao. 'Di ba? Pero kung sa iba-iba yan, lagi akong talo. Nagsasayang lang ako ng pera. Kung nagpapalapad lang siya ng papel, nagsasayang lang ako ng pera, hindi niyo naman ako binoboto. 'Di ba?
Pero eto, kahit natatalo siya, is tuloy-tuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Kung meron mang natutupad, merong hindi natutupad, basta may ginagawa siyang tuloy-tuloy sa buhay niya. Nakakatulong siya kahit papaano sa mga tao. Kaya ako natutuwa sa kanya. Kahit ganyan ang nangyayari sa kanya. Ngayon, sinasabi niya, hindi ako tatakbo na sa senador kasi nahiya na ako. Parang kahit hindi siya tumakbo, is tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa niyang humanitarian. 'Di ba? O, ibig sabihin nun is, maganda talaga yung ano niya. Yun ang talagang gustong gawin niya. So, ang nagiging problema lang talaga na sinisita sa kanya ng mga iba, na critics niya, na ang yabang nito, pinagmamayabang pa yung tinutulungan niya. Kaya nga sinasabi ko okay lang na ipagmayabang niya kasi may papatunayan naman siya. 'Di ba? Okay lang na ipagmayabang niya na tumutulong siya kaysa yung iba na mayayabang na wala namang tinutulong. 'Di ba? Iba yabang lang ng yabang, wala namang ginagawa. O sasabihin, hindi mo na kailangan ibunyag yung na tumutulong ka. Ganun siya eh. Diba, iba-iba naman kasi ang ugali ng tao. Merong tumutulong na ayaw ipabunyag yung pangalan niya, ayaw niya ibuyang niyang yung sarili niya, pero meron ding tumutulong na katulad niya, na talagang pinapakita niya sa tao na tumutulong siya. Diba? Basta importante, tumutulong, yun na yun. Iniwala na iba ang report, ang nire-report sa'yo, maaari, dahil sa sobrang busy mo at masyadong malaki ang Pilipinas, ay hindi mo na nakikita yung mga actual footage ng mga pangyayari. Bagkos, umaasa ka na lang sa nire-report sa'yo. Di ba? Umaasa ka na lang sa nire-report sa'yo. Yun ang mali. Tama si FLM doon. Umaasa na lang sa nire-report. Yun ang mahirap. Kaya sinabi ko kanina, maging hands-on kahit papaano. Kahit na sabihing presidente ako. Busy ako eh. 'Di ba? Kung yung mga ganyang klaseng problema, is mabibigyan ng oras yan. Alam natin na maraming ginagawa yung Pangulo, marami talaga. No? Pero yung ganyang klaseng problema na talagang lumalala, is kailangan ng presensya mo dyan. Di ba? Kailangan nakikita mo kung tama ba yung ginagawa ng mga tao mo o mali. Ngayon, kung mali talaga yung ginagawa nila, masisito, bakit kayo may mga ganyan? Di ba? Yung may papakita mo talaga sa mga tao sa KOJC na hindi dapat gamitan ng ganyan. Wala kayong mga armas na ganyan. Hindi nyo kailangan manakit. Hindi nyo kailangan na puwersahin sila ganito. Ang usapan dito, maghain kayo ng warrant of arrest kay Buloy, ganito, ganyan. O kung gusto nyo, hanapin nyo kung meron kayo search warrant. Pero yung aabot sa pananakit, kasi iba sinasabi, KOJC na una, di ba? Magkakaroon na ng katwiranan yan eh. Di ba? Pero kahit sabihin mo, KOJC na una, Diyos ko naman, lugi pa rin ang KOJC. Di ba? Unang-una. Di ba? May mga armas, may mga kompleto. Ano naman yung laban ng KOJC, di ba? At saka may isip ko ba na KOJC mauuna dyan? Di ba? Parang sobrang tapang naman ng KOJC. May mga armas na yan, tapos kami pa mauuna. O siguro, ipinaglalaban lang nila yung pinaglalaban nila. May nakita siguro silang mali, kaya ganun sila na talagang, wag kayong pumasok, ayaw namin, ganito. 'Di ba? May kulang pa siguro na dapat ipakita sa kanila para talagang maging legal yung proseso ng paghanap kay Kibuloy. Ganun yun. So ngayon, kung ano yung report sa'yo, nagkakamali. Baka pwede, Mr. President, tignan mong mabuti yung mga taong nagre-report sa'yo at tignan mong mabuti yung report. Para hindi kami nahihirapang ipagtanggol ka. Ang hirap mo ipagtanggol ngayon eh. So I decided not to run this election. No? Mas maganda na yan, FLM, huwag ka na tumakbo. 'Di ba? Tumulong ka na lang ng tumulong. Kasi kahit wala ka naman sa politika, 'di ba? Kahit wala ka sa politika, pwede ka namang tumulong. Mas maganda pa nga yun eh. Kasi kapag nasa politika ka, magkakaroon ka lang lalo ng maraming issue. 'Di ba? Katulad ng ginawa ni Willie, 'di ba? Ayaw niya na magpolitika kasi masisira ka lang lalo eh. Ganon ang mangyayari. Hahanapan ka ng butas. Lalo na ngayon, kapag ikaw talaga matulungin sa taong bayan, ikaw ang mapapag-initan, 'di ba? Yun na ngayon ang eh. Hindi na ako tatakbo. Parang nanghihinayang lang ako na lahat ng sakripisyo na ginawa ko ay parang
nawalan ng saysay. Kasi ang pangit-pangit ang tingin ng tao ngayon. Laki ng taba ako niya. So yun yung reason bakit sa inyo, mga kapatid ko, mga FLM supporter, hindi na lang ako tatakbo for you to decide na lang kung sino iboboto nyo. Sana piliin nyo ho yung alam nyong matinong leader. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami Ayan. ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa nga sa kanila. Saludo po ako sa iyo, Sir Idol. Di ka naman pinapansin ng kapatid mo. Basta tuloy mo ang pagkasenador mo, ibuboto kita. Matulungin po kayo na tao, sir. Pero ano, no, umuungo si FLM, no? Nasa loob siya ng top 20, di ba? Alam ko, di ba, parang ganun mga katunay. Correct me if I'm wrong. Para sa akin, ikaw ang tunay na Marcos. Naalala ko noong pandemic, ang dami mong tinulungan. Nagbigay ka ng sako-sakong bigas. God bless you, Idol. Kahit anong mangyari, pag politics ang pinag-uusapan, Duterte ang natatangi at nagmamahal sa taong bayan. Kaya mga kababayan, Ay nako, kung medyo ayaw na ni FLM sa apelyido ng Marcos, pwede naman, magpalit ka na lang, Sir FLM, Francis Leo Duterte. Di ba? yan ko Duterte forever. The best talaga yang si Sir Francis Leo Marcos sa pagtulong nung may COVID. Marami akong luhang naubos nung nakulong siya. Wala akong nakuhang tulong sa kanya, pero nasubaybayan ko ang mga ginagawa niya nung pandemic. Kaya ang saya ko nung nakalaya na siya. God bless you always, Sir Leo. Ibalik ang Duterte. Siya lang ang nagmamahal sa Pilipinas at sa sambayanang Pilipino. God bless our Vice President, Sara Duterte. Ikaw ang pag-asa ng Pilipinas. May the Lord God protect and guide you all the time. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Updates. At syempre natunghayan natin si Sir Francis Leo Marcos, no? Si FLM. Ayan Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.